Siya'y makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala. Sumilay na. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayoy. Mga kapatid, si Santa Catalina de Siena, siya'y dalaga at pantas, ay kilala sa kanyang katalinuhan at anumang bagay na kanyang nagawa at napagtagumpayan, ito'y dahil nagpapagabay siya sa Diyos. Panalig ikaw ay nakikinig ngayon sa banal na misa na ito, nagsisimba ka kasi tinawag ka at nagpagabay ka. Sa mga pagkakataong pinilit natin, pinagpilitan natin yung mga bagay na gusto lamang natin ang hindi muna lumalapit sa Diyos. Sa mga pagkakataong hindi tayo nagpagabay sa Panginoon, nagkamali, nagkasala, tuloy tayo, magpagabay tayo sa pag-ibig ng Diyos, humingi tayo ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasam ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapangyarihan sa pagsasaloob ng pagtitiis ng aming Panginoong Kristo, si Santa Catalina, pinag-alab mo sa iyong pag-ibig at sa masigasig na paglilingkod sa iyong simbahan. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang iyong sambayanan naway laging magalak sa pakikiisa kay Kristo at sa pagpapahayag ng kanyang pagkabuhay. Bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong araw na iyon, kumilos agad ang mga Hentil at ang mga Hudyo, kasama ng kanilang mga pinuno laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit, malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Likonya at sa lupaing nasa palibot. At doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpoy may pananampalataya upang magpagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng matuwid." At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang likaw niya, "Nanaog sa atin ang mga Diyos, saan yung tao?" Tinawag nilang Zeus at si Bernabe at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nang pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus, nang marinig ng mga saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pintong lungsod ng mga torong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita
upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa at ng lahat ng naroroon. Nang nakalipas na mga panahon, hinayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayon may nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa iyo lamang poon ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ika'y tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos ang palaging winiwika? Dapat natin papurihan ang pangalan ng may kapal. Diyos namin nasa langit. Naroon ang Diyos namin. At ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Dapat natin papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos, pagpalain ng lumikha ng langit at sansinukob. Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Dapat natin papurihan ang pangalan ng may kapal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo nagpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, ang susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ika-5 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at ngayon pong ika-29 ng Abril, ginugunita po natin sa St. Catherine of Siena. Magandang umaga, mga kapanalig. Patuloy mong tanggapin ang pagpapala ng Diyos at salamat sa Diyos kasi buhay ka pa. Salamat sa Diyos, ikaw ay nakapagsisimba, nakapagdarasal. Salamat sa Diyos sa mga biyayang araw-araw na ating tinatanggap.
At alam po natin, ang mga biyayang tinatanggap natin ay ating natanggap dahil bukas ang ating puso sa Diyos. At narinig po natin sa ating ebanghelyo, paano mo mabubugsan ang iyong puso? Magmahal ka sa Diyos. At paano mo ipinakikita ang iyong pagmamahal? Sabi po ni Jesus, yung sumusunod. Sino bang sinusunod mo? Yun yung mahal mo. Opo, hindi tayo nariligtas dahil sa gawa natin bilang tao. Hindi. Yung pagsunod po natin, hindi po ito ang magliligtas sa atin. Kasi tanging si Jesus ang makapagliligtas sa atin. At yung pag-aalay na ginawa ni Jesus sa krus, yun ay sapat na. Tayo naliligtas dahil sa gawa ng Diyos. Pero bakit kailangan pa tayong sumunod? Ang Diyos naman pala ang magliligtas. Kulang pala ang gawa ng tao. Bakit kailangan pang sumunod? Kasi nga po, yung pagsunod, yun yung pagpapakita na minamahal natin ang Diyos. Opo, kulang ang ating kakayahan. Pero sa ating pagsusumikap na sumunod, doon pinakikita ang ating pagmamahal. Na ang minamahal natin, hindi mundo, hindi tao, ang minamahal natin, ang Diyos. Susunod. At may mga ipagagawa ang Diyos na minsan hindi natin maiintindihan. Pero dahil nananampalataya, kahit hindi masyadong naiintindihan, susunod pa rin kasi nagtitiwala, kasi nagmamahal. At sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, darating yung araw, ipadadala ang Espiritu Santo at mauunawaan ng mga alagad ang lahat ng itinuturo ni Jesus. Kapanalig na-realize mo ba? May mga itinuturo sa atin, may mga pinapagawa sa atin nung tayo bata. Minsan ayaw nating sumunod, ayaw nating gawin. Kasi nag-iisip tayo, ba't kailangan umuwi ng maaga? Bakit kailangan magayos ng kama, magtiklop ng damit? Ba't kailangan maglinis ng bahay? May mga pinagagawa sa atin yung magulang. Ba't kailangan magdasal? Ba't kailangan magsimba pag linggo? Iyoko, tulog na lang ako. Pero sinusunod pa rin natin eh. Minsan napipilitan tayo. Pero salamat sumunod ka pa rin. Bakit? Kasi sabi ni nanay sabi ni tatay. Then later on, nare-realize natin, buta nilang sumunod ako kay nanay, kay tatay. Kasi napakaganda nga pala noong itinuturo nila sa atin. At talagang naunawaan mo yung ginagawa ni nanay, ni tatay, nung ikaw ay nanay na. Nung ikaw ay tatay na. Nung ikaw ay nagtatrabaho na. Nung ikaw ay nagsasakripisyo na sa mga taong minamahal mo. Kasi nagugulat ka. Nagsasakripisyo ka, napupuyat ka, nahihirapan ka. Pero patuloy mong ginagawa. At nagtatanong ka sa sarili, paano ko nagagawa ito? And then maalala mo, kasi may gumawa nito sa akin dati. May nagpuyat, may nagsakripisyo, may nahirapan para sa akin dati. At di siya sumuko, nagpatuloy siya. Yun nga si nanay, yun nga si tatay. Ginagawa mo na yung ginawa sa'yo dati ng iyong mga magulang, nung mga tao na talagang nagsakripisyo ng napakalaki. And then magpapasalamat ka na lang. Lord, salamat. Kasi ang laki nga pala ng sakripisyo ng aking pamilya para sa akin. Salamat kasi kahit paano sumunod. At tapos, gagawa ka na lang ng mabuti. Gagawa ka ng mabuti dun sa mga tao na dati napakalaki ang kabutihan na ginawa sa'yo nung sila ay malakas. Pero ngayong sila'y mahina, gagawan mo sila ng mabuti. Hindi bayad, hindi rin pagtanaw ng utang na loob. Ando na yung, sige, bayad, pero hindi mo naman kayang bayaran. Hindi naman ito utang na dapat mong tanawin. Ba't mo ginagawa? Simple reason. Kasi mahal mo. Bakit ka susunod sa Diyos?
kasi mahal mo. Si Saint Catherine of Siena, napakarami pong ipinagawa sa kanya ng Diyos. At talaga naman, sunod siya ng sunod. Medyo magulo po yung simbahan nung panahon niya. May mga away, may mga gulo, may mga maling aral na kumakalat. Pero itong si Saint Catherine, sunod lang siya ng sunod sa Diyos. At talagang namamangha siya. Kasi kahit minsan hindi niya naunawaan, ginagamit siya ng Diyos at naliliwanagan ng maraming mga Katoliko sa tunay na turo at aral ng Diyos. Sumusunod lamang, pero ang gumagalaw talaga ang Diyos. Kapanalig, sunod ka sa Diyos, ha? O minsan parang baka hindi mo nauunawaan. Kailangan ko ba talagang gawin to, Lord? Kailangan ko bang magpatawad agad? At yung letter sender natin, kailangan pa bang sabihin sa asawa ko na naging unfaithful ako sa kanya? Tapos na naman, itinigil ko na, hindi ko na uulitin. Kailangan pa bang sabihin? Oo. Hindi man agad-agad, pero eventually, payagan mong gabayan ka ng Diyos. Payagan mong pangunahan ka ng Panginoon. Hindi natin alam kung anong mangyayari, pero magtiwala ka lang sa Diyos, ha? O kapanalig, ikaw din, nahihirapan ka siguro sa pagsiserve mo sa pamilya, pagsiserve mo sa parokya, sa simbahan. Pero sunod ka lang. Gawin mo pa rin yung mabuti. Nakikita ng Diyos yung mga sakripisyo mo. Nakikita ng Diyos yung mga hirap mo. At hindi mapupunta sa wala ang iyong pagsunod sa Diyos. Kasi napansin mo dati kapanalig, di ba? Sumusunod ka, may gantimpalang binibigay si Lord. May biyayang pinagkakaloob ang Panginoon. At ngayon, medyo nagkakaedad na yung iba. Yung iba nagkakasakit na. Pero patuloy kang sumunod sa Diyos. At makikita mo, hanggang buhay ka, sorpresahin ka pa rin ng Panginoon. May milagro pa rin gagawin ng Diyos. May biyaya pa rin darating. Just continue to follow the Lord, ha? Huwag kang susuko. Huwag kang titigil. Ano po? Kahit nasaan ka pa, patuloy ka lang sumunod sa Panginoon. At ako po ay naka-assign sa isla. Naka-assign sa isang mission parish. Yun po yung gampanin namin bilang pari, mag-mission. It is not easy. Hindi madali na sumunod sa Diyos. Pero ito kapanalig, ha? Hindi madaling sumunod sa Diyos. Pero masaya. Apakasaya. Ako po, para makapunta doon sa mga parokyano ko, magbabangka. Minsan tatawid sa pilapil, minsan walang pilapil, tatawid sa kawayan. Ganun talaga. Kung sa unang tingin, di ba mahirap yung ginagawa mo, Father? Siguro nga mahirap. Pero hindi ko rin maipaliwanag. Masaya eh. Hindi masarap. Kasi nga mahirap, mainit minsan. Lalo na ngayon, talagang mainit ang panahon. Pupunta pa rin. Magmimisa pa rin. Kahit dun sa dulo. Kahit minsan hindi naman ganun karami yung magsisimba. Kahit ang magsisimba, 30 lamang, konti lang. Pero magmimisa pa rin. Kasi walang magmimisa sa kanila. Ako yung pari na naka-assign doon. Pupunta pa rin. It is not easy. Pero napakasarap, napakasaya. At dahil masaya, sumasarap na rin. Ang hindi ko na nakikita hindi ko na nararamdaman yung init. Hindi ko na nararamdaman yung pawis. Kasi nakikita ko yung mga mukha ng mga tao. Yung nabibless sila. Yung talagang pagkatanggap ng katawan ni Kristo, nakapikit, nagdadasal, kinakausap ang Diyos. Naku, sapat na yun. Nakakatanggal ng pagod. It is not easy. Pero napaka-saya. Ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay. Hindi dahil madali. Masaya.
Kasi kasama natin ang Diyos. At nakakasama natin ang Diyos, nagiging bukas ang ating puso sa Panginoon. Tayo ay nagiging kaisa ng Diyos kapag tayo ay sumusunod sa Kanya. Dahil ang ating pagsunod sa Diyos ang siyang nagpapakita na ang iniibig mo ay ang Diyos. Amen. Buong pagtitiwala, itaas natin ang ating mga puso sa Diyos Ama na gumagabay sa atin sa pamagitan ng Kanyang salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway isabuhay ang diwa ng Ebanghelyo at isagawa ang kalooban ng Diyos sa kanyang paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayong lahat, naway magsikap na itaguyod ang katarungan at karangalan ng tao, lalo na ng mga mahihina at mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Bilang isang pamayanan, naway itaguyod at tulungan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-ibig at kabutihang ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may karamdaman sa kanilang katawan, pag-iisip at kaluluwa, naway makatagpo ng ganap na paggaling. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapa, naway makapasok sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Amang makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panalangin, buksan ang aming mga puso upang tanggapin at ibigin ang aming mga kapatid na nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog. Inampon aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ang tanging na nais ko ay matamo. Amang makapangyarihan, Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin sa Santa Catalina, tanggapin mo itong aming ginaganap na paghahaing nagdudulot kaligtasan upang kaming nakabatid sa kanyang natutuhang maalab na pag-ibig ay makapagpasalamat sa iyo ng totohanan at masigasig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila ay mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon. Niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na yahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, aming Santo Papa, ni Ernesto, aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaisa ng mga apostol, Santa Catalina at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo
Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sumusunod kay Kristo, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Aming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan. Kapayapaan. Kapayapaan po sa inyo mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Halina, tanggapin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual.
O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang totoong taong salita ng Diyos, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway iyong pagbigyan dito ay makapakinabang ng pag-iral kailanpaman sa aming pinagsaluhang piging na pangkalangitan na tinanggap ni Santa Catalina para sa kanyang ikabubuhay kahit sa lupang ibabaw. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo, ingatan kayo, pagalingin kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, sumusunod lagi kay Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, veceri panis ostium, bella premur hostilia, narum per auxilium, unitrino que Domino, sit sempiterna gloria, qui vitam sine terminum, nobis olet ox patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo,
na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo maniklod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawala na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Langin ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito. Alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga banal na anghel upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen.
defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio prosefenti abut troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestis eis. Omne delectamentum in sabentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribueque sumus, et a nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iutas sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine.